Alright, madlang people, what's up ho sa inyo lahat dyan mga taga Davao, no? Ano tayo ngayon? Inulan tayo ng napakalakas sa ating syudad. So ako sana ay papunta ng tutungo na sana ako ng SM para sana ay meron tayong gagawin ulit doon ng mga transactions. But the problem is hindi rin magawa-gawa yan. Gawa nung yung sasakyan natin ay hindi siya waterproof. So eto, ano tayo dito ngayon, inuulan tayo na napakalakas, stranded ang inyong abang lingkod. Sana ako'y maghahatid din ng kaunting update news, balita, no, kung anong ganap doon sa SM Ecoland. I think kapag ka, di ba ganito, di ba kapag ganito ay 24 ng gabi, madalas walang mall na nagbubukas hanggang alas 9. Diba? Most of the time alas 7. Pero ang supermarket yata pinakahuli na nagsasarado. So ito yung hitsura natin dito. Grabe ulan. Lakas. So ang daming mga hindi magandang ibig sabihin, ang daming mga side effects, ano ba tawag dyan? Maraming hindi magandang maidudulot itong pag-ulan ng napakalakas na to para sa mga Davaoenyo na magse-celebrate sana ng Pasko. Alam niyo ba ngayon na 24 marami nang magpupuntahan dun sa bahay nila Tatay Digong para mag-claim ng kanilang mga Pasko pahalipay or pahalipay sa Pasko ng mga Duterte family. Pero dahil nga sa maulan, so I don't know kung paano mangyari yung ganong yearly tradition, no, ng pamilyang Duterte, no? Paano kaya yan? Tapos pangalawa, yung mga nasa palengke, no, Bangkirohan Public Market. So kawawa yung mga natitinda, pero ang mga natitinda, oo, kawawa man sila, pero sila ay sanay na sa ganyang bagay, yung uulanin sila lagi. I mean, pag uulanin talagang hihina yung benta. Kapag malakas yung ulan gaya nito ay mababasa sila, pero sanay na sila dyan, no? Kasi nga dyan na sila namumuhay, or dyan na sila buong buhay nila naninirahan. So yung kawawa dyan is yung mga mamimili, kasi maraming hindi pa nakapamili, hindi pa nakapag-grocery, hindi pa nakapag-shopping. Pero heto nga, inulan. So paano sila makakapag-shopping nito ngayon? Diba? Napakalakas ang ulan. So stranded tayo dito, malala. Sa sobrang lakas ng ulan, halos hindi na natin maaninag, makikita yung mga establishments, no? Yung mga sasakyan nasa coastal road. Ingat po kayo sa biyahe, ha, madulas. Huwag muna kayong mag-aangas sa pagpapatakbo. Grabe yung ulan, lakas. Okay, so kaya naman dyan na mga nanonood, tatanungin ko kayo, kapag umuulan ng ganito, anong ginagawa niya? Ibig sabihin ngayon, no? Kunyari, sa mga taga Davao muna, andito ngayon sa Davao City nakatira. So ano kaya ang hindi magandang naidulot itong ulan na to ngayong araw ng Kapaskuhan 24? Malapit na mag 12 midnight, handaan na, tapos na ng simba, kainan na, no, yung mga handa, yung mga Noche Buena. So ano sa tingin niyo ang hindi magandang nito, epekto, dulot sa inyo as Davaoenyo? So dito naman na area, wala tayong makikita ng mga high-rise building na umiilaw. Wala. Nakikita ang downtown Davao. No? Grabe, no? Wala tayong maaninag. Ang kita na natin dito is itong nasa may Campo Boulevard, sa may Yellowfin Tuna, sa may Shell, likod ng Ecoland Bus Terminal. Yan lang, yun yung mga ilaw, na yan, mga sasakyan. Pero kung doon sa unahan, wala tayong makikita, Eto, anong gusali ba to? Saan yan? Okay, that's Blue Lotus Hotel. So yung sa may bandang CM Recto, bandang saan pa, no? CM Recto, downtown area, Bahada, Lanang, Boulevard, wala tayong makikita, walang ilaw.
Oh, I mean, wala naman blackout siguro, no? Sadyang napakakapal lang talaga ng tubig ulan galing sa kalangitan, di ba? So sobrang kapal lang tubig na binuhos. Kapal, dami gano'n, no? So napakakapal lang ulan. Oo, ay hindi na maininag yung lugar sa unahan. Wala tayong makikita rito. So hindi siya maganda na wala siyang magandang maidudulot sa atin ng mga taga Davao kasi nga mamaya yung tradisyon na yearly tradition ng mga Duterte family nga, yun ang iniisip ko, no. Paano kaya pipila yung mga kababayan natin, no, dun sa kay Tatay Digong na mga pahalipay. Sige lang, baka sa bagay naman ang ulan naman ay napakalakas, no. Isang bagsakan lang, tas maya-mayang konti nito wala na to. Hindi naman siya yung ulan na padandahan lang na tumatagal hanggang kinabukasan. So ito oras lang talaga to, no. Grabe, napakalakas ang ulan. So sa inyo dyan, mga nanonood ngayon, mga taga Cagayan de Oro City, Jensan, taga Iligan City, Pagadian City, mga taga Zamboanga City, taga Cotabato City, Marawi City, mga taga Butuan City. Oo, yung binabanggit ko yung mga capital or yung mga regional capital city, mga highly urbanized city. Probinsya na lang, no? Kumusta mga taga Zamboanga Peninsula, no, region? Kayo ba inuulan dyan? Paki-comment nga dyan sa ating comment section, no? So time check tayo, it's 6 ng gabi. So yan ang tatanong ko sa inyo, no? Inuulan ba kayo dyan sa Zamboanga Peninsula? O kumusta mga taga Barm, Huluzolo, Tawi-Tawi? Kayo ba inuulan din, no? Mga taga Barm naman sa Central Mindanao, I mean Mainland Mindanao. Kaya ba inuulan dyan? Paki-comment nga dyan sa comment box, mga taga Soxargen, no? O Region 12. Since magkalapit lang yung rehiyon natin, no? Region 11 na Region 12. So kayo ba ay inuulan din dyan? Samantalang sa naman, Caraga Region, din yan magkarikit din yan sila sa probinsya ng Davao Oriental, no? And Davao del Norte, Davao de Oro rather. So kayo ba inuulan din dyan? Paki-comment nga. Oo, mga taga Caraga Region, no? Pangalanan ko yung mga probinsya ng Caraga Region, no? Para sa mga hindi masyadong expert sa geography. So Caraga Region is yun po yung Agusan del Norte del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Island. Kumusta kayo dyan? Inuulan ba kayo? Ano ba? Meron ba tayo low pressure area? Kung wala, ay paki-comment nga dyan. Kung meron, paki-comment din. O kung anong pangalan. Saan pa? Mga taga Central Northern Mindanao or Northern Mindanao, no? Yan yung mga taga Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon Province, and Camiguin. Wait lang, meron ba akong nakalagtaan? Lanao, ayun, Lanao del Norte. So, kumusta kayo dyan? May ulan din ba sa inyong lugar? Let me know in the comment box. Lakas ang ulan, no? So, sa Davao Region, baka may lugar dyan na hindi inuulan, no? Mati City. Kumusta dyan? Laak, Davao del Norte. Ay, Davao de Oro, no? Inuulan ba kayo dyan? Paki-comment nga sa comment section. Taga Bukidnon, kumusta kayo dyan? Lakas ang ulan dito sa Davao. Hirap kami ngayon makalabas para mamalingki, mag-shopping, lahat-lahat, no? May sasakyan, okay lang. Pero ganun pa rin, hirap pa rin kasi hindi naman lahat ng mga mall ay merong basement parking lot or parking space, no? For example nga, itong SM Ecoland, yung kanilang parking space ay open field. So hindi siya kagaya sa Birsa Mall na nasa ilalim, which is okay lang. In favor siya sa mga may sasakyan, may mga 4 wheels. Okay, so that would be all. Thank you for watching. Sinare ko lang sa inyo yung napakalakas na dito, ulan sa Davao City. So sira ang marami maantalang lakad ng mga party, marami mga maantalang lakad ng mga magagala, magpapasyal. So yung mga pinili na salubungin ang Pasko sa labas ng outdoor, maaaring sa park, maaaring sa resort, no, or so saan pa man yan. So yun na siguro. Yun na, muntik paano na,
paunti-unti nang nawawala ang ulan dito kasi nakikita na natin yung dancing lights ng Ion Tower. Napakalayo ho niyan mula rito sa ating pinatatayuan. Pero aninag na natin. So parang lumilitaw na yung mga establishment ng mga high-rise buildings na makikita natin kapag walang ulan. Kita-kita sila, napakaliwanag, napakalinaw. Pero kanina wala, pero ngayon ay aninag na sila. So that would be all. Thank you for watching. So ito yung hinto din naman, tiwala lang kayo. Basta ganitong ulan, alam natin yung pattern. We're not born yesterday. So we're experiencing so many times this kind of rain, no? This kind of rain is yung talagang bagsak agad yung ulan ay mawawala din agad yan, di ba? Unlike dun sa ulan na patahan-tahan, patila-tila lang. So that would be all. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat. Merry Christmas. Enjoy and ingat sa biyaya, mga may sasakyan. Matulas ang daan. Oo. Okay lang sana kung kayo madisgrasya, paano kung makasagasay kayo ng iba, kawawa din, no? Ingat-ingat.